Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagkakaroon ng sariling pamilya ay isa sa mga pangarap ng Filipina na si Florentina. Sa ulat ay nakalagay na ito ay born and raised sa probinsya ng Pangasinan. Tulad ng karamihan ng mga Pinoy, ang mga magulang ni Florentina o Flory kung tawagin ng mga taong nakakilala sa kanya ay salat sa buhay. Sa murang edad pa lamang ay alam na nito na kung gusto niyang makaranas na maginhawang pamumuhay ay kailangan niyang magpursige. Nang ito'y makapagtapos ng high school, si Florentina ay kaagad nagtrabaho. Pero ang kagustuhan nitong makatulong ay hindi nangyari dahil ang sahod niya ay hindi sapat sa kanyang mga pangangailangan. Kaya na magkaroon ito ng tsansa na makapag-abroad ay hindi na niya ito pinalampas. Dala ang ilan niyang bagahe at malaking pangarap na mabigyan ng maayos at maginhawang buhay ang kanyang pamilya sa probinsya ay nanilbihan ito bilang isang domestic helper sa Singapore. Kahit hindi kalakihan ang sahod ay napagkakasya yun ni Florentina at nakakapagpadala pa rin ito ng pinansyal na tulong sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Bagamat mayroong ito nakakarelasyon, si Florentina ay hindi nakaisip na lumagay sa tahimik. Pero nagbago ang lahat nang makilala nito ang Singaporean na si Maud Abdullah. Ito ay naiulat na nagtatrabaho bilang isang private tutor. Ang mga ito ay nagkamabutihan hanggang mauwi ang kanilang pagsasama sa kasalan. Kahit gusto pa rin ito magtrabaho ay nagbago ang isip ng Florentina nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao. Silang mag-asawa ay nagkasundo na manatili na lamang siya sa Pilipinas habang ang kanyang mister ay magtatrabaho naman sa abroad. Habang buntis, si Abdullah ay malungkot na nagpaalam ngunit puno naman ito ng pangarap na madadala niya rin ang mag-ina sa Amerika. Sa mga unang linggo at buwan nito ay naging madalas ang pag-uusap nila ni Florentina hanggang tuluyan ng naputol ang kanilang komunikasyon. Ang mga kapamilya nito ay nalungkot pero sa halip na husgahan ay mas pinili nilang tulungan si Florentina lalo na noong isilang nito ang isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan niyang Sarah. Ang ilan ay sinabi na bagamat iniwan si Florentina ng foreigner nitong asawa ay maswerte at di amunay kailangan pa nitong magpasalamat kay Abdullah dahil bago ito maglaho ay pinatuyuan nito ng bahay si Florentina. Ngunit para naman sa mga taong saksi kung gaano ito naghihirap sa pagpapalaki sa kanyang anak na mag-isa ay hindi dapat sisihin si Florentina dahil ang asawa nito ang talagang may problema. Sa loob ng ilang taon ay hindi ito sumuko na makontak si Abdullah. Nang sumikat ang social media ay ginamit rin yun na mag-ina para mahanap ito. Pero nang hindi nila makita si Abdullah ay ipinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat at pagkalipas ng ilang taon, si Florentina ay nag-move on rin. Nagkaroon ito ng bagong kinakasama at 2 pang mga anak. Dahil sa kanyang pagtsatsaga ay unti-unting nakatapos sa mga ito sa college. Sa social media ay makikita mo na kahit hindi niya nakita ang kanyang biological father ay tila lumaking maayos si Sarah. Pagkatapos ng college ay nagtrabaho ito bilang corporate leasing officer. Isa din itong licensed financial advisor at meron din itong side gig bilang isang seller ng chili oil. Si Sarah ay ikinasal na rin sa nobyo nito noong 2021 at isinilang nito ang isang sanggol na lalaki. Hindi katulad ng kanyang ama ay ginawa ni Sarah ang lahat upang mabigyan ito ng maayos na kinabukasan. Sa panlabas ay masasabi mong kahit hindi nito nakilala ang kanyang ama ay kumpleto ang kanyang buhay. Ngunit ang ilan naman na personal na nakakilala dito ay alam na iniisip din ni Sarah kung paano magkaroon ng isang ama. Ang mga katanungan na yan ay nasagot nang matanggap ni Florentina ang sulat na ito mula mismo sa kanyang dating asawa. Sa sobre ay nakalagay na ito ay nanggaling mula sa Canada. Diyan nakasulat na si Abdullah ay gustong buhayin ang relasyon niya sa mag-ina na matagal niyang inabandona.
Ang sulat ay nakarating kay Florentina at sa kadahilanan na meron na silang bagong buhay kasama ang ibang tao, pinili ng Filipina na magpatawad. At pagkalipas ng ilang buwan, si Abdullah ay pumunta sa Pilipinas. Sa mga litrato na ito ay makikita mo ang larawan ng tatlo na masayang nagkita. Ang dayuhan ay humanga kung gaano maayos na napalaki ni Florentina ang kanyang anak. Si Sara naman ay mas piniling magpakita ng pagmamahal kesa sama ng loob sa amang mahigit 2 dekadang nawala. Nalaman nila na si Abdullah ay isa ng matagumpay na professor at sa loob ng mahigit 2 dekada nitong karera ay marami na itong naturo ang mga tao tungkol sa computing at web-related courses. Pero mas kilala ito bilang senior lecturer sa Computer Science Department sa Thompson University sa Kamloops, British Columbia. Naibahagi din ito kina Florentina na pagkatapos niyang makarating sa Canada noong 1997 ay nag-aral ito ng Information Technology sa Dalhousie University. Kung si Abdullah ay wala sa kanyang classroom, ito ay madalas makita sa community center kung saan ay madalas itong magpilates at yoga. Hindi ito nagpa-file ng leave dahil lagi nitong iniipon ang kanyang credits upang magkaroon ng mas mahabang bakasyon para makita ang ibang bansa. Ang mga kaibigan, estudyante at kapwa guro nito ay inilarawan si Abdullah na isang mabait, tahimik at dedicated na teacher na laging maaga at hindi ito uma-absent sa trabaho. Bagamat mahirap ay inamin ni Abdullah na pagkalipas ng 1 taon na hindi niya makontak si Florentina ay nag-file siya ng divorce at kalaunang nagpakasal sa Canada. Saka lamang pala niya nalaman na ang rason kung bakit hindi nakakarating ang mga sulat niya kina Sara dati ay dahil sa problema ng post office. Ang address niyang ginamit ay di umunoy mali kaya nagbabounce ang mga sulat. Ang mga impormasyon na yan ay hindi naman nakaapekto sa pagtingin ni Sara sa kanyang ama. Nang si Abdullah ay makabalik sa Canada ay nangako ito na kahit siya ay malayo ay gagawa siya ng paraan upang kahit papaano ay makabawi sa ilang dekada niyang pagkawala. Ang pagbiyahe ng professor sa Pilipinas ay nasundan muli noong 2018 dahil kasama ito sa isang conference. Ang mga ito ay madalas mag-usap sa email at laging ibinabahagi ni Sara ang mga tao, lugar at bawat adventures niyang nararanasan. Nang sumapit ang taong 2022, mapapansin mo sa mga post ni Sara na puno ng gratitude at pasasalamat ang kanyang social media dahil lahat ng mga bagay na ipinagdasal niya ay ibinigay ng Panginoon. Ang relasyon niya sa kanyang asawa, nanay at ama ay naging maayos. Pero ilang araw pagkatapos ng post na yan, ang pananampalataya ni Sara ay masusubok. Nang mapansin niyang ang huli niyang ipinadalang email at mensahe sa Facebook Messenger noong March 17 ay hindi sinasagot ni Abdullah. Sa mga araw na hindi siya nakakatanggap ng reply ay sumagi sa isip niya na baka inabandona na naman siya ng kanyang ama. Nagbago lamang ang lahat ng isang mensahe mula sa social media ang natanggap niya. Tinanong niya po ako if ako po ba yung daughter ni Mod Abdullah. And then sabi ko po, yes po. Bakit po? Tapos sabi niya, search mo sa Google. Sabi niya ganun. So doon ko lang po nalaman kung ano po yung nangyari kay Papa. Through email po kasi kami nag-chat, ay nag-communicate kasi hindi po siya nagre-reply sa Messenger. Tapos po, March 17, hindi na po ako naka-receive ng any reply. Yun pala, nung March 17, dineclare na siya as patay dyan sa Kamloops. Kasunod ng kumpirmasyon na ito ay patay na, nalaman din ni Sara na hindi ito namatay dahil sa natural cause. Kaya sa social media ay gumamit ito ng hashtag na Justice for Mod Abdullah. Ang mga taong nakakilala kay Sara ay nakiramay sa nakakagulat na balita. 5 araw pagkatapos may anunsyo na ito ay patay na, ang Royal Canadian Mounted Police ay kinumpirma na ang professor ay biktima nga ng homicide. Ayon sa autopsy, ang 60 taong gulang na biktima ay namatay dahil sa pananaksak. Naniniwala rin ang mga otoridad na ang 2020 GMC fund na ito ay ginamit ng suspect. Kaya nanawagan sila sa publiko na kung nakita nila ang sasakyan ay huwag magdalawang isip na makipagtulungan sa kanila. Habang naghihintay sa pag-usad ng kaso,
Sa post na ito ay makikita mo na sina Sarah ay lumapit sa iba't ibang grupo at ahensya sa pagbabakasakali na isa sa mga ito ang tumulong sa kanya na makarating sa Canada para naman makita ng huling beses ang labi ng kanyang ama. Pero ni isa sa mga ito ay hindi sila nagawang matulungan. Ngunit kahit ganun, sina Sarah ay medyo nakahinga ng mabalitaan na meron ng isang taong nadampot at ito ay kinilalang si Rogelio Butch Bagabuyo. Nang makarating ang balitang yan sa Pilipinas, sina Sarah ay nagulat at hindi nila maintindihan kung bakit yun nagawa ni Rogelio sa kanilang ama dahil ang dalawa ay hindi lamang close. Pero ang biktima ay laging inilalarawan na si Rogelio ay isa sa mapagkakatiwalaan niyang kaibigan. Parang may halong galit po, na may halong tanong, bakit siya nandun sa mismong krimen. Yung tiwala niya po dun sa taong yun is alam ko na talagang binigay niya ng buong buo kasi Hindi lamang sina Sarah ang nagulat sa balita, pero pati na rin ang mga taong nakakakilala kay Rogelio ay hindi rin makapaniwala dahil ito ay isang respetadong abogado sa Canada. Base sa ulat, ang mga magulang ni Rogelio ay mula sa Pilipinas at pinili ng mga itong manirahan sa Canada para magkaroon ng mas maganda at maayos na buhay. Sa dami ng koneksyon, pagkatapos nitong makapasa sa bar exam, si Rogelio ay nagkaroon ng maraming kliyente at isa sa mga ito ay ang professor na si Abdullah. Nang maaresto, ito ay hindi nakasuhan ng kasong murder. Sa halip, ito ay sinampahan lamang ng kasong indignity to human remains. Ngunit 6 na araw pagkatapos itong maaresto, ay pansamantala itong nakalaya pagkatapos magbayad ng halagang 10,000 Canadian dollars na piyansa. Pero balik kulungan na naman ito noong May 12, 2023 nang sinampahan ito ng kasong murder. Ngunit kahit mabigat ang mga kinakaharap nitong kaso, ang nakuhang abogado ni Rogelio ay bihasa dahil nagawa nitong makumbinsi na mahina ang mga ebidensyang nakalap ng RCMP. Kaya ang hukom ay pinayagan nitong makapagpiyansa at makalaya habang naghihintay ng trial. Sa kadahilanan na ito ay flight risk o maaaring lumipad pabalik ng Pilipinas kahit anong oras, ang mga otoridad ay kinuha ang passport at ibang travel documents nito. Isa rin sa kondisyon na ibinigay ng judge ay ilalim si Rogelio sa house arrest. Kaya nanatili ito sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Brocklehurst at pinagbawalan din itong magmay-ari ng mga baril. Habang naghihintay ng trial, kahit dismayado ay ipinagpatuloy ni Sarah ang kanilang buhay habang nananalangin na makakamit rin nila ang hustisya. Mahigit 3 taon pagkatapos patayin si Abdullah ay nabunyag na sa halip na sa harap ng jury ay mas pinili ni Rogelio ang uri ng paglilitis na tinatawag na elected trial by judge alone o yung hukom lamang ang huhusga kung guilty ang nasasaktal. Sa kadahilanan na kusang inamin ni Rogelio na napatay nga niya ang biktima, ang abogado nito ay nag-focus na pumabain ang kaso mula murder sa manslaughter na lamang sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi nito sinadya at pinlano ang pagpatay sa kanyang kliyente. Ipinaliwanag nito na ang nangyari ay resulta lamang ng matinding emosyon dahil sina Rogelio ay nagtalo. Pero ayon naman sa prosekusyon ay pinlano ng sospek ang lahat. Lumalabas pala na noong 2016 pa, kliyente ni Rogelio ang biktima. Kahit sinong tanungin mo, kahit sina Sarah ay sasabihin na ang relasyon ng dalawa ay hindi lamang sa opisina. Pero ang kanyang ama ay talagang tiwala dito sa punto na hindi lamang nito alam ang lahat ng nangyayari sa personal na buhay ni Abdullah. Pero pati ang detalye tungkol sa ari-arian at pera nito ay alam din ni Rogelio. Realize, this was the man my dad is always talking. That is always telling to us that he is a good man, Trusted friend. So we were shocked. Why was he even in the news and Engaged in that. Dahil sa sobrang tiwala ng kanyang ama, nang si Abdullah at asawa nito sa Canada ay nagdesisyon na mag-divorce, ay kinuha nito ang serbisyo ng kanyang mabuting kaibigan na si Rogelio. Sa takot ng professor na makuha, ibigay o hatiin ng judge ang kanyang naipon sa kanyang magiging ex-wife sa family court, ay iminungkahi at nagkasundo sila ni Rogelio na pansamantala muna nitong itago ang halos 800,000 Canadian dollars.
Kaya ang halagang yan ay tinransfer nito sa bangko na nakapangalan kay Rogelio. Para sa mga magsasabi na hindi nag-iisip ang professor, sinabi ng prosekusyon na matagal nang magkakilala ang dalawa. Madalas sa mga itong mag-usap, lagi sila nagkikita. Bukod dyan ay sa tagal na nilang magkakilala, malaki talaga ang tiwala ni Abdullah kay Rogelio dahil isa rin itong abogado. Nang matapos ang divorce proceeding, masaya si Rogelio dahil hindi nagalaw o nalaman ng kampo ng kanyang ex-wife ang malaking halaga ng perang ipinatago niya. Ngunit nang gusto niyang kunin ang pera, ang abogado ay nangako na ibabalik ito. Pero sa tuwing sasapit ang nakatakdang petsa kung kailan dapat nitong ibalik ang pera, si Rogelio ay laging may palusot. Naging mahirap din ang sitwasyon ni Abdullah sapagkat wala silang formal trust agreement o papeles na nagsasabi na ang pagta-transfer niya ng pera sa account ni Rogelio ay panandalian lamang. Isa sa mga tinawag sa hearing ay ang girlfriend ni Abdullah na kinilala sa pangalang Sumartha. Sa tulong ng isang interpreter ay ibinahagi nito sa korte na nagkakilala sila ni Abdullah sa Bangkok noong December 2019. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy hanggang ito ay makabalik sa Canada. Lagi silang nagvi-video call at laging mahaba ang usapan nila sa WhatsApp. Nang mag-propose sa kanya si Abdullah ay agad nilang inasikaso ang kanyang visa para makasama siya nito sa Canada. At balak na rin pala ng dalawang magpakasal sa July 2022. Ibinahagi nito sa korte na napansin niya na nagsimulang ma-depress at malungkot si Abdullah noong 2021. Dahil sa hindi ibinabalik ni Rogelio ang pera. Ipinarinig din sa korte ang recording ng usapan ng biktima at ng suspect kung saan maririnig na nagpalusot na naman ito at sinabi na hindi niya maibabalik ang pera dahil di umano'y uuwi siya ng Pilipinas sa kadahilanan na may namatay siyang kamag-anak. Pero ang hindi alam ni Abdullah ay hindi na maibabalik ni Rogelio ang kanyang pera dahil ginastos na ito ng abogado. Ang accountant din ng professor ay nagpatotoo na alam niya ang pag-transfer nito ng malaking halaga ng pera sa account ni Rogelio. Ang biktima pala ay gusto rin na magretiro sa taong 2026 at nais na rin ni Abdullah na ilagay sa kanyang last will and testament ang kanyang fiancé. Sa pinagtagpi-tagping salaysay, security footage pati ang nakitang ebidensya ng digital forensics napatunayan na sina Rogelio at Abdullah ay nagkasundo na magkita noong March 11, 2022, ang araw kung kailan nangako ang abogado na ibabalik na niya ang 800,000 Canadian dollars. Ang prosecutor ay ginamit ang metikulosong investigasyon na ginawa ng mga otoridad para patunayan na ang pagpatay ay kalkulado at planlado. 10:07 ng umaga gamit ang computer, ay inaccess ni Abdullah ang document na may pangalan na Question Meetings March 11, 2022 para maghanda sa kanilang pagkikita ni Rogelio. 11:27 ay nag-chat ito sa kanyang fiancé na naglalaman ng mga salitang I love you. 1:05 ng hapon ay nahagip sa CCTV na umalis si Rogelio ng kanyang bahay. 8 minuto pagkatapos itong makarating sa kanyang opisina ay pinatay nito ang security system. 1:30 ng hapon ay nag-text si Abdullah sa isa nitong kaibigan na makikipagkita siya kay Rogelio para kunin ang pera. Sa surveillance ay nahagip ito na sumakay ng bus ng 2:52 ng hapon. Pagkalipas ng 15 minuto ay nakita muli itong lumabas naman sa bus at papunta sa opisina ni Rogelio. Ayon sa mga otoridad, nang pumasok ang biktima sa opisina ng suspect, ang dalawa ay nagtalo at sinaksak ni Rogelio si Abdullah hanggang ito ay malugutan ng hininga. Sa loob ng 2 oras ay nilinis, binalot at inilagay ng suspect ang chop-chop na bangkay ng biktima sa trash bag at pinilit nitong pagkasyahin ang labi sa malaking storage tote na ito. Ang footage na ito sa loob ng isang tindahan ang pinakamahalagang ebidensya. Dahil dyan ay makikita mo na pananado talaga ang pagpatay. Isang araw bago ang krimen noong March 10, makikita mong binili ni Rogelio ang storage tote gamit ang cash. Ngunit kahit anong pagtatangka niyang hindi matrace ang pagbili niya sa storage tote sa kanyang bangko, tila nakalimutan ng Pinoy na abogado na halos lahat ng tindahan ay meron ng surveillance camera.
Tinawanan rin ng mga otoridad ang suspect dahil kahit pinatay nito ang security system sa kanyang opisina noong pinatay nito ang biktima, ay tila nakaligtaan nito na meron siyang camera sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya patuloy sa pag-record ang dashcam na nagamit ng mga investigador bilang ebidensya laban sa kanya. Mula March 11 hanggang March 15, ang storage tote ay nasa loob lamang ng sasakyan ni Rogelio at naisip lamang nitong idispatcha ang bangkay nang sinimulan ng hanapin ng mga otoridad ang professor pagkatapos may ulat na ito ay nawawala. Ang kamag-anak mismo ng salarin ay tumestigo laban sa kanya. Sinabi nito na noong March 15 ay pinakausapan siya ni Rogelio na sumama dahil gusto nitong magrenta ng cargo van. Kinabukasan ay sumama ulit siya dito sa pakiusap ng suspect at tinulungan pa nga niya itong ilipat ang storage tote sa van at sila ay nagpaikot-ikot ng ilang oras sa Kamloops. Nang siya ay magtaka ay sinabi di umano ng suspect na meron siyang hinahanap na perpektong lugar para pagtapunan ng storage tote na naglalaman di umano ng importanteng mga papeles. Pero nang walang makitang perpektong lugar si Rogelio ay bumalik sila sa bahay. Kinabukasan dahil sa masamang kutob, ang pinsan ng suspect ay binuksan ang van at nagulat ito nang makita ang nilalaman ng storage tote. Ngayong buwan lamang pagkatapos ng 4 na buwan ay natapos ang trial at hindi na nakakagulat na si Rogelio ay natulang guilty. Para sa judge ay kahit sobrang close at tiwala ng biktima sa salarin, hindi nito naisip na kapag pera na ang usapan ay walang sinisino si Rogelio. Sinabi ng hukom na naniniwala siya na pinatay ng suspect ang biktima sa takot na lumapit si Abdullah sa mga pulis at madiskubre ng mga ito ang kanyang ginawa. Kung kumalat ang issue na yun, hindi lamang siya mawawala ng mga kliyente, pero pati ang reputasyon niya bilang isang abogado na inalagaan niya ng ilang dekada ay madudungisan. Kaya para maipagpatuloy niya ang kanyang buhay, mas pinili ni Rogelio na patayin ang isang tao na sagabal sa kanyang buhay. Ang kasong isinampa dito ay may parusang automatic sentence na habang buhay na pagkakakulong. Ang hukom ay naging mabait pa rin sa suspect dahil pagkalipas ng 15 taon sa taong 2041 kung siya ay 73 taong gulang na, si Rogelio ay kailangang kumbinsihin ng jury at parole board na siya ay nagbago na upang siya ay makalaya. Bukod sa habang buhay itong makukulong, inutusan din itong ibigay ang kanyang DNA para mailagay ito ng mga kinauukulan sa National Criminal Database. Kung sakaling makalaya ay pinagbawalan rin itong magmay-ari ng anumang uri ng baril. As of this recording, nakumpirma ko base sa Law Society of British Columbia, si Rogelio ay hindi na abogado. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.